With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Diba? Siyempre sa mga kabubukas pa naman ng kanilang mga radyo sa mga kaimpanig ng Metro and Mega Manila, isang magandang umaga sa inyong lahat. A beautiful morning It's for a our beautiful listeners. Today. Yun, ganon. Plaka. Siyempre sa lahat pa rin natin mga panggano nakatutok by our social media. Hello po sa inyong lahat dyan. Siyempre sa ating mga team replays. Yes. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Sa mga pungapasada ngayon, mga pampublikong bukas. Sasakyan. Anong pampublikong bukas? Ayan. Mare, yung ating mga kababayan na nasa iba yung dagat ngayon na nakatutok sa atin via Facebook Live. Sa ating Energy FM 106.7 Facebook page. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Hello po sa inyong lahat. At syempre, alam mo, gusto ko pala mag-sorry. Kasi, nung nakaraang Sabado, meron akong nakasalubong dyan sa Robinson's Magnolia na mga group of people. Alam mo yun, mababait sila, actually. Tapos, di ba tinawag nila ako, Kapitana Sisa, hello sa'yo, sa si Tita Cora Keme. Sabi niya, pwede pong pabati po si Mami kasi lagi pong nanonood sa inyo. Nakalimutan ko yung pangalan ng Mami. Si Mami Magnolia na lang. Mami, ayan, dun sa anak na nagpa-picture. Message mo ako sa Instagram. Promise, babawi ako ng bongga buka. Sorry na. Nanonood daw yung mami niya. Pero parang naalala ko, Ami nga ba? Ami yung pangalan. Yan. Kung tama ako message me on my Instagram sa Kapitana Sisa. Yes. Pero Mare, eto bilang pagbawi din natin, Mare. Sa ating mga pangga. Truly. Ayan, mamimigay tayo ng lucky number para sa ating... Correct, hindi ba? Eto na, 500 pesos mula sa... Pangga Bingo Plus Panalo! Ba't ang lapit? Kamusta naman? Diba? Nagulat ako dun. Saan? Parang hindi ako yung Bola B. Nilapit ka bigla. Diba na nakakaloka? Mare, pinabastos ka. Nako. Nako, eto na inaantabayanan ng ating mga pangga, lalong-lalo na sabi mo na rin naman sa ibayong dagat, diba? From Vienna, Austria, na si Felori Bauer. Hi, Ate Felori. Eto na, bubunot muna tayo ng lucky number for the day para sa programa ni Lindsay. Ganon. At sa programa ni Lindsay, Mare, ang lucky number na ating ibibigay ay... Eto na. Diba? Ang lucky number para sa programa ni Lindsay Mua ay... Eto na. 26! Tandaan po ninyo, ang lucky number para sa programa ni Lindsay ay number 26. Diba? Ayan. Ngayon naman, ang gagawin na natin. Tignan mo, Mare. Diba? May lulutang dito. May kukuha ng pack. May kukuha niya. Tapos may plastic labo pa sa loob. Ang bongga. Hindi naman nakita. Eto na, para sa programang Baklitas naman. Para sa ating Pangga Bingo Plus Panalo, lucky number for the day at para magkaroon ka ng chance ng 500 pesos, tandaan nyo ang mga numerong aming mga binabanggit. At para sa pagkakataong ito, para sa programang Baklitas, ang lucky number for the day ay... 42. Wala kayong mapwedeng gawin kung itandaan lamang ang numero para sa programang Baklitas ay... 42. Dahil mamayang gabi yan. Naks, mamayang gabi. Natural. Alang nga naman madaling araw, diba? Ayan, dahil mamaya mo sa programa ni Kuya Chico, wala kayong mapwedeng gawin kung hindi, ayan tumawag. Antayin lamang ang kanyang hudyata kung kailan ka pwede tumawag at kung saan para mahulaan ang mga numerong aming binanggit para sa araw na ito. Pag natapat ang roleta sa programa ni Lindsay, wala kayong pwedeng gawin kung hindi sasabihin mo ang numerong 26. 26. Yung totoo. 26. Tapos na si Lindsay. Oo, kay Lindsay muna. 26. Tapos sa Baklitas, 42. Sorry. Nag-recap
Parang gusto ko mga nakalambakla eh. Sorry na. Wala naman sa mga bangga, hindi. Diyan muna natatapos ang ating Bingo Plus Panalo. Atin pa rin sa atin ang Bingo Plus, ang Bingo sa Saya, plus sa Panalo. Bye, Bing Bing! Hoy, diba? Mare! Oo. Ayan. Walang yaka Sorry. talaga. Imbitahan lang natin ang ating mga pangga dahil mamayang hapon. Mamaya yan. Yes. Ilalabas na natin ang ating episode 4 sa ating Baklita sa podcast. Diba? Na ngayon, nagkaroon na ito. Kasi medyo seryoso ang topic natin. Tumigil ka na. Oo, promise. Gigigil ako sa'yo. Umiwala yung kaluluwa ko. Mali-mali number na Sorry. Diba? Hindi ko sinasadya 26 kay Lindsay, 42 sa atin. Oo, yun. Diba? So parang tumigil ka na. Ayaw tumigil ako tawang ko. Diba? Mihiwalay yung... Pero Mare, pasalamatan ko lang muna. Sige, go, Mare. Yan. Pasalamatan ko lang muna ang Dermaglow. Ayan. Ang Beauty Derm, Mami Rhea. Ayan. Nadagdagan pa. Mr. Leo Ortiz, maraming salamat po. Ay, wow. Ayan. At saka ang RME Salon Espanya Brands. Maraming salamat. Mare, pwede ba akong dumako sa isang public service sa Chuchu? Sige, ano yan? Ayan, kasi Mare, ang aming kaibigan at kasamahan sa comedy bar na si Didong Dumadag. Ay, oo. Ayan, ay namayapan na noong nakaraang pong Sabado. Ayan. Nakakasad yun. I was shocked actually. Na-shock din ako. Kasi Mare, di ba ngayon nagsusimula na sila na mamayagpag lalo na sa sa Vice Comedy Club. Correct. Ang kanya pong labi ay nakahimlay sa Floresco Northway Sadiel Chapel. Ayan. Sa second floor 529 MacArthur Highway, Caloocan City. Ayan, kung yung mga kaibigan po natin, mga kaibigan ni Didong na kanyang naulila, ayan, na nais pong dumalaw, ayan, ini-encourage po namin kayo na huwag na kayo magdala ng flower. Alam mo, Mare, kahapon, naloka lang ako, kahit pala namatay ng isang tao, namayapan ng isang tao, naloka ako, may mga nang i-scam pa, nang hihingi ng tulong. Ano ba ayan, yun? kaya beware sa ating mga sa... Uy, ang bad nun. Kaya nga. Tapos ginagamit nila yung patay. Sila siya. Ang sad. Kasi nga iuwi nga sa Davao. Kaya ang parang mayroong parang for sure naman din yan. Tutulungan din naman yan ni Meme kasi bilang isa rin sa malalapit talaga sa kanya yung mga yan. Oo. Nakakasad, sa mga hindi nakakilala kay Didong, siya yung nag-viral dati sa It's Showtime. Yung pinasayaw-sayaw. Correct. Diba? Doon sa yan, Miss Q&A. Diba? Ng bongga. Talaga nga naman, isa na namang nakakalungkot para sa industriya ng lalo pa komedya. Ang isa na namang veterano at napakagaling na komedyante na si Didong. Sa pamilya po niya, nakikiramay din po kami yan doon sa mga naulila. Pero eto na, Mare. Ang chika natin for today's video. Correct. So, diba? paano naman to? From burol ni Didong. So, eto na. Kasuhan naman. Oo. Eto, siguro nakikinig ngayon. Oo, for itong sure ating yan. ibabalita. Naman. Direct Darilia. Ayan, eto na nga, Mare. Alam mo, nananahimik lang pala itong si Direk Darilia. Pero 50 pala na kaso ang inaasikaso ngayon ng kanyang mga abogado dahil na sa di umano'y parang pag-aakusa sa kanya bilang pedophilia daw. Ay, oo, yun dun, diba? Isang yan eh. Yung isang dyaryo yan. Ay, yung dyaryo. Broadsheet. Na nagkamali ng isinalaysay at ginawa siyang pedophilia dyan. Talaga? Ongoing pala. Ayun na nga, Mare. So, sa kanyang Facebook post, Mare, ayan, mababasa doon na 50 nga ang inaasikaso ng kanyang mga abogado ngayon na kaso. Dami, Ayan, ng cyber libel, Mare. Oo. At 6 na doon, Mare, ang parang nag-settle na. At eto pa, Mare, maloloka ka. Paano nag-settle? Nakipag-ayos na lang? Ganon? Yun ang hindi natin sure, Mare, kung nakipag-ayos na lang, kung inareglo na lang or what. Pero ang nakakaloka doon, Mare, kasi di ba may multa yan? Oo, meron. Alam mo ba kung magkanong multa? Ano? Katumbas ito ng kontrata niya with Viva. Oh my gosh. So alam mo na kung ilang milyon. Sobrang per tao? Laki. Yes. Oh my gosh, kung 50 yan. Ang laki. Ang daming kontrata. Oo. Kasi Mare,
Ito para sa kaalaman lang ng lahat. Itong mga artistang ito, lalo na yung mga celebrity, mga halimbawa, hindi na rin tayo lalayo. May mga may mga kaibigan tayo na ganyan, di ba? Kapag nasira ang reputasyon ng isang tao, ang babayaran mo sa kanila ay yung kanilang moral. Kasi sinira mo sila in public. Correct. Hindi, tsaka totoo naman din, Mare, di ba? Kasi, di ba nga, yung post nga yun doon na nagalit din siya dahil nga inilabas ito ng isang broadsheet, di ba? Na yung pagkakasabi doon sa sinasabi di umano na may nakarelasyon siyang minor de edad at pinalalabas nga siyang pedophilia, di ba? Yes. Na tahasang sinabi din niya na pakiharap po sa akin yung writer at masasampal ko, di ba? Yung mga ganyan. Oo. Sabi pa doon ng Direk Daryl Mare, marami akong pinalampas lalo na kung ang mangmang nang nag-post. Alam mo, Mare, eto pa meron pa siyang nabanggit na ang kakalabanin niya at kakasuhan niya, yung mga halatang kayang lumaban at may mapipiga. Pero hindi naman niya daw kakasuhan yata kapag halimbawa nakita niya na nagpapalipas lang ng oras. Ayan, at walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Tsaka sincero siguro yung pag-a-apologize sa technicality. Pero Mare, sa cyber libel kasi, hindi pwedeng sorry lang. Kailangan turuan ng leksyon. Totoo naman. Kaya kayo, ng mga nang babash, kung akala nyo walang paraan para mahanap kayo, nagkakamali kayo. Ang dali. May tracker, ganyan. Through IP address yan eh. So kung 50 ito, Mare, my gosh, magkano ang filing fee? Tsaka magkano din kontrata niya sa Viva per tao. Correct. Direct, bukas ang aming ang istasyon. Kung nais mong magbigay ng pahayag tungkol sa mga usaping ito. Truly. Pagtatapos ng kanyang Facebook post, Mare, hindi ako pedophile, hindi ako pumatol sa bata, at kahit hindi ako namimili ng papatulan sa SOCMED, pinipili ko ang dadalhin ko sa korte. Oh my God. Sabi niya, hindi ako sensitive pero hindi ako manhid. Kung akala nyo nakakakita kayo ng paninira sa akin, nakikita ko kayo bilang dagdag sa kikitain. Kasi tama nga naman. Totoo naman, diba? Content versus content, opinion versus opinion, pwede namang ganyan. Hindi nyo na lang kaya. Kasi, di ba, Mare, ang kasi mundo dahil may demandahan na. Ganon. Ang mundo ng social media, Mare, ay mundo ng asaran. Tama, diba? Diba? Pero ibang usapin na kapag nasisira na ang iyong moral. Tsaka ang iyong kredibilidad. Diba? Pero sino maniniwala sa kanya bilang direktor kung sinasabi nila na pinalabas? Na pedophilia siya. Diba? Lumabas pa yan sa isa pang, alam mo yun, sa isang broadsheet na kung saan nga naman nirerespeto din sa mundo ng entertainment world, lalong-lalo na sa pamamahayag. Diba? Na dapat, leksyon siguro ito sa lahat ng manunulat sa mga nagbabalita. Diba? Na mag-iingat tayo sa mga binibitawang salita dahil lahat yan, may kaakibat yan na responsibilidad. Yes. Diba? Eto ngayon. 6 na daw, Mare. Ayan, 6 na daw yung parang nag-settle ng tungkol dito sa 6. So meron pang 44 kung 50. Nakakaloka. Mababasa naman sa mga comment section, Mare, na may mga ilan pa rin na mapang-asar at pinapangatawanan pa rin ang mga ganong kasensitibong mga komento. Diba? Sabi niya, Mare, 6 pa lang ang nadinig at naisara. Pero hindi naman ako nagmamadali. Tama. Take your time. Diba? Kumaga parang, baka naman kasi yung iba, Direk, baka naman yung iba, nakapag-isip-isip na. Baka naman kasi pwede na lang, Direk, pasensya na po, nagkamali. Diba? Tao rin naman kausap si Direk diba? Pero kung alam mo yun, na katulad ng iba dyan na aasarin siya, sasabihan siya ng kung ano-ano, diba? Yun lang, diba? At saka kung halimbawa na lamang dito sa Energy FM, kung mga ganitong binabash nyo kami at nagsasabi kayo ng kung ano-ano, kung inaakala nyo wala kaming legal department, nagkakamali kayo. Kaya naming habulin kung ano man yung mga paninirang ginagawa. Truth, hindi ba? Kaya akala nyo, kami, kalma-kalma lang. Cybercrime or cyber libel, diba? Still a crime. Diba? Kasi para mong pinapatay yung yung kredibilidad ng isang tao. Tama. Diba? Kapag namatay ang kredibilidad ng isang tao, lalo na ng tao na nasa media or nasa entertainment industry, sino pang maniniwala sa kanya? Tama, ang pinatay mo ay ang kanyang kabuhayan at ang kanyang karapatang makapamuhay ng normal. Tama. Kaya nga naman, diba? Siguro ito yung danyos na sinasabi
sinabi nga ni Direk Daryl, 'di ba? Na okay, gusto niyo naman din makilala, pues binibigyan niyo ako ng pagkakataon para pagkakitaan kayo. Binigyan sila ng platform, Diba? Mare, pero sa korte nga lang. Oo, 'di ba? At least ngayon, doon tayo magkita-kita, 'di ba? Nakakabukot 'yun yung mga ganyan. Pero hindi, 'di ba? Yun nga, gaya ng sinabi nga natin Mari kanina, hindi ba? Magsilbing leksyon para sa lahat 'to na hindi porket nabalitaan na makikisawsaw tayo sa balita, tapos parang, alam mo yun, aawayin mo lang yung tao. Oo. Diba? Bakit ka tumatawa? Hindi, may mga nahalala akong ganyan eh. Mahilig manira. Diba? Diba? Kapag nalaman nyo negatibo yung ano dun sa tao, pwede nyo naman yung kausapin. Correct. Na lang, Hindi diba? yung tipong, alam mo yun, kailangan nyo pang ipagkalat muna. Oo. Tapos pag na-call yung attention nyo at pag may demandahan ng ganito, sorry. Oo. Ganon. Kagaya ng Mare, tinatanong nila paulit-ulit sa atin. Buti hindi kayo kagaya ng mga ganito, hindi kayo kagaya ng ganyan, hindi kayo toxic, hindi kayo bias kayo, ganyan. Hindi kayo bias, ganyan. Ang sabi ko lang, Mare, sagot ko lang sa mga nagsasabi at humahanga sa atin sa mga ganong format ng ating pagbabalita. Itong mga artista na to, celebrity, trinabaho nila na napakatagal na panahon ng kanilang pangalan. Correct, ang kredibilidad nila. Para sirain ng isang balita lamang na mawala pa nga 30 minutes eh. Actually, walang basihan. Oo, diba? walang basihan. Na chismis lang dahil ayaw lang sa kanila nung tao. Tapos pag dinimanda, sorry lang. Diba? Yung mga ganon. Mali. Diba? Walang ganon. Kumbaga parang ngayon kasi sa social media, lahat may resibo Kumbaga lahat ng gawin mo, lahat ng i-post mo. Kaya nga 'di ba sinasabi, think before you post. Yes. 'Di ba? Na tipong okay, happy ka ngayon. Ang consequences niyan ay talagang mararamdaman nyo at the end. 'Di ba? Hindi lahat ng aspeto kailangan lahat ipo-post nyo sa social media, i-share nyo yung mga ganong aspeto, 'di ba? Kaugnay ng balita na yan, Mare, ikinasal. Nag-propose na ang kaibigan ni Direk Daryl Yap. Correct! Na si Gerald Napoles kay Kim Molina. Congratulations, Kim! Congrats! After 10 years, no? After 10 years of being together talaga. Sa Pieta Theater ba yun? Oo, Pieta. Oo, sa Pieta. Di ba doon sila nag-Rock of Ages ba? Oo, doon sa Pieta mismo. Ayan na. Actually, doon sa Pieta naman na yun, doon mga kilalang mga director din, like sila Soxy Topacio, sila Phil Noble, yan, sila Vince De Jesus, Kuya diba? Je, congrats. Yung mga nandyan talaga. Congratulations, I'm so happy. Parang sinasabi nga, diba doon ni Gerald, na tipong dapat last year pa. Diba? Kaya lang naunsyami. Tapos dapat last December din gagawin. Pero naunsyami pa din. Alam mo, hinahanap ko dun sa video. Sino? Si Penda. Nandun nga siya. Hindi ko nakita eh. Nandun siya sa gilid. Diba? Meron lang siya mga photos na nandun siya sa mismong proposal. Kasi nagva-viral ngayon, nakuha ng nice print. In fairness, diba? Ang ganda ng Alam mo, ang nice print din minsan eh. Alam mo yun, lihim lang eh. Biglang alam mo yun, sumambola tuloy sa buong madla na ikakasal na ang jowa ball ng bayan. Yes! Na si Kim Molina. Congrats, girl! Magiging Kim Molina na Napoles na siya. Correct! Diba? Congratulations and to Gerard, diba? Yes. Baby na agad. Hindi mo may mga nakapila pa ng mga movies eh. Akala ko may nakapila na. Diba? Oy, congratulations na. Congratulations again. And syempre sa pamunuan din ng Viva. And of course, syempre, diba? Pagkatapos ng napakasayang usapan natin, Mare, medyo lang din ako, medyo malulungkot lang ulit ako. Bakit? Kasi Mare, ako ay nagpapaabot lang ng pakikiramay sa kay Karil ng It's Showtime. Kay Karil kasi namayapa na din ang kanyang ama. Ayun. Kaya medyo nakakalungkot na balita ngayon. Nakakasad naman, Ang daming nawawala ngayong panahon correct, na to. Diba? Si Didoy, tapos ito naman, Didong. Tapos ito na tipong yung tatay naman ni Karil. Diba? Ayan, sa pamilya po ni Miss Karil, ayan, nakikiramay po kami. Ayan, pagdasal na lang po natin sila, diba? Yung mga namayapa na. At the same time, yung pamilyang naiwan magkaroon ng lakas na loob para bumangon ulit. Diba? Correct. Tuloy pa rin naman ang buhay. Correct! Diba? Na nakakaloka. Ayan, kanina habang binabanggit ko yung mga si Didong, diba?
Didoy yung ano. Baka sabi ko nga, baka mag-react yung mga Didoy. Hoy, hindi pa kami patay. Baka mag-react. Kaya tinitigilan ko yung tawa ko kanina. Ay, pero alam mo, ayaw siguro ni Didong yun na nalulungkot ang mga, diba? mga bakla. Truth naman. Hindi Tsaka alam mo ba, ito short story lang, Mare, maisingit ko lang. Nung inatake siya sa puso, nasa set siya. And tinuloy pa rin yung show. Pagkasugod sa kanya nilaban sa pa din niya. Parang, diba? Nilaban ng mga kasama niya kahit na sinugod na siya sa ospital. Correct, hindi ba? Parang chocolate din yung story. Yes. Nasa show din. Oo. Kaya ini-encourage ng mga ng mga senyores, sila naipit na sana lahat ng mga bakla i-priority ang pagpapahinga sila Negi. Kasi pagod galing siya ng shoot ng Family Feud. Dumiretso siya ng set. Tapos, so parang last na niya pala, yun yung ipapalabas ng Family Feud. Yes. So parang na lang memory. Nakakalungkot na papanoorin natin ang saya niya doon. Tapos yung pala yun na pala yung araw last na niya. Nakakasada. 'Di ba? Kaya be kind, 'di ba? Life is too short, everyone. Correct. 'Di ba? Anyways, 'di ba? Parang nalungkot, sumaya, tapos nalungkot. Hindi naman sumaya. Pinaglaruan yung mga emosyon mo. Ang daming buton na pinipin. Inside out! Yan ba yun? Nakakaloka. But anyways, mga panggamuli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Tangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo,